Okay mga Lods, welcome back to another content. Teka, lagyan So, first and foremost, let's first, let me tell you kung ano po ba yung topic for today's video. Kasi galing po ito sa Daily Tribune. May mga nakasuhan na po kasi na kinasuhan na. Tama ba yung term? Kakasuhan pa lang. A list of ins such as, okay, si Merck, si Wamo, si Tony Fowler, si Nika, hindi ko kilala itong si Nika, allegedly promoting illegal gambling online, marking a shift from threat detection to full-on prosecution. So basically, magsesend na sa kanila ng complaint. They would be a respondent sa illegal gambling daw. Now, I'm not sure kung ano yung nature nito, pero they have to face it. Now, ito tingnan natin kung mga ikakaso dito. Backed up by Digital Pinoy's monitoring, the CICC verified and licensed gambling sites using Filipino influencers, even targeting minors through live referral links. With the previous crackdown already leading to arrests and seizures, these latest moves kick off formal case built up under RA 10175 cybercrime yan. PDA, hindi ko alam tong PD 6102 and Estafa provisions. Etong PD 602 at saka Estafa in relation to cybercrime yan. Most likely ganun nila most likely ganyan nila ililista yan. So, ayun, hindi lang naman sila yung nandito. Pero ako din, medyo para sa akin nakukulangan ako sa mga kakasuhan nila kasi like for example, alam ko na may mas malaki pang mga nagpo-promote ng scatter dati. Bakit hindi nila pwedeng i-retroactive na kasuhan yung mga yun? Kasi sila yung mga mas talagang pumaldo kasi ano ba yung point nito, 'di ba? Ang point nito kasi is to discourage yung mga ganitong klase. Pero nakakagulat kasi si Tony Fowler, parang wow. Si Wamos gets ko, pero si Tony Fowler or even to some extent si Merck, 'di ba? Kasi hindi na ako naka-follow kay Merck kasi. So hindi ko alam yung ginagawa niya. Si Wamos, oo, alam natin 'yan. Yung iba naman nakagulat din. Mamaya papakilala ko sa inyo yung mga nakakagulat, okay? Okay, through its threat monitoring center in its partnership with Digital Pinoy, CIC verified and licensed operator without authorization from the Philippine Amusement. Okay yan. So, ang mga kakasuhan nila dito, yung mga nagpo-promote ng unlicensed gambling website. Kasi, mga lads, ito yung sitwasyon dito Pwede ka naman mag-promote kasi ng sugal as long as it's under PAGCOR, as long as it's licensed by PAGCOR. So, papangalanan ko na sila Hypebeats. I think si Big Boy Cheng nasa PAGCOR na rin siya. Sino pa? Sila Chooks, 'di ba? All of these people are already promoting PAGCOR sanctioned gaming, okay? So ibig sabihin nun, goods to go na sila. Wala nang problema yung kanila. Kahit na sabihin mo na magalit ka sa kanila, ayos lang 'yon kasi ang basis na lang nung pagtigil nila is yung moralidad nila. Like for example, ako nag-promote ako nung 2021, I believe ng isang yung sabong, tapos I think na-involved din ako sa ibang mga sports betting website, and then another na hindi ko naman na illegal. Kaya nung nalaman kong illegal, tinigil ko na rin. Actually, tinigil ko na talaga yung pagpo-promote ng sugal ng matagal na. Kasi nga, pwede ko kasing ilaban yung point ko pero wag na. Kasi nakakaawa talaga ang tao kasi pwede mo kasing sabihin na, responsible gaming responsible gambling lang hobby lang to ganyan, pwede mong sabihin yan. Pero, merong iba talaga na hindi nila makokontrol yung sarili nila. Let's say, sa isang daan na mahihimok mo, may isa o dalawa doon na hindi nila mapipigilan yung sarili nila. Doon ako nag-e-empathize doon sa isa or sa dalawa na yun di ba? Kasi, it's a reality sa gambling talaga. Remember lagi yung sinabi ng World Health Organization dito, it's more dangerous than drugs. Kasi there is no there's no physical tell sa pagsusugal. It's all in the brain chemistry, yung iibahin niya fundamentally. So alam mo 'yun. Sana mas naging maingat ako. So yun yung isang pagsisisi ko dito. That's why ako ngayon talaga ardent ako talaga na
kung ano yung maitutulong ko sa CICC. They can even get me as a resource person. Okay na okay ako dyan. Pero I don't know eh. Parang wala namang nag-i-invite sa akin sa mga ano nila eh. Pupunta naman ako, nanginginig pa. Di ba? Pwede naman. Okay, tuloy natin. Documenting URLs and influencers promoting that since has been validated and acted upon by the agency. Many of the platforms were found using Filipino influencers to draw in players, including minors through live stream referral links and online challenges. Ay, ito. Gets ko na. Kasi I believe mayroong mga influencers na bibigyan kita ng 5K, 10K, 3K. Actually, bawal kasi yun. Kailangan mo ng sanction yon sa kailangan yata ng sanction yon sa ano sa PAGCOR din yata pag magpapa-raffle ka. I think ganun yun eh. Merong ano yun eh. Meron yung may ordinance na ganun eh. I'm not sure. Correct nyo na lang ako diyan. Pero at the back of my mind kasi gets ko naman to. The endorsement of PNP ACG begins the process of case build-up, prosecution, and violation of charges under the okay, alam na natin yan, and the presidential decree prescribing stiffer penalties on illegal gambling. Marcos days pa to, Marcos senior days. Article 305 revised. Oy nako, estafa. No. Kasi ang intindi ko kasi sa estafa, anything related sa money, it's estafa na. So yun lang, okay. Pwede pa lang arrest, has led to arrest, equipment seizures, and dismantling of gambling networks. Naku, yari. So, talagang seryoso sila dito. The follow-through ensures the case through detection, build-up, and ultimately, prosecution, formalizing the government's unified front against illegal gambling with Digital Pinoy's vigilance and data sharing efforts. Sa CIC, I'm very willing to testify. Hindi naman siguro testify, to be a resource person. Ayoko kasing mag-testify. Dahil ayokong umattend sa mga hearing na ganyan. Pero I'm open for a dialogue siguro kung gusto nila, yung alam ko, sasabihin ko. Wala namang problema dun eh. And also, I've been documenting din behind the scenes yung ibang mga sa tingin ko na dapat din nilang kasuhan. Meron ako mga tingin ko lang naman. Pero of course, I wouldn't say it here kasi it would be unfair dun sa mga dinodocument ko na influencers, di ba? So, siguro with their coordination, I'll be more than happy to tell them kung ano yung information na nasa utak ko. Pero ang pinopoint ko kasi dito mga lods, sa page na tayo, kasi napapayatan ako dun sa listahan. Kasi gets ko yung iba kasi sila yung pinaka-scene eh. Like, yung pinakamataas ng followers. Halimbawa, si Fowler. Kilala naman natin si Fowler. Si Wamos, di ba? Si Wamos kasi nawala na daw yung page niya. Pero hindi ako naniniwalang nawala yon. Palagay ko na take down yon. Ito kasi problema, palagay ko hindi na take down yon. Palagay ko disable lang yun eh. Ito kasi problema sa Facebook. Ito yung problema sa kanila. Ang Facebook kasi may in-house promotion sila ng sugal, di ba? Pag nanonood kayo ng Reels sa Facebook, di ba minsan merong ads ng roulette, di ba? Alam niyo 'yon. Alam niyo 'tong sinasabi ko na 'to. Ibig sabihin sila din ina-allow din nila na mag-promote ka ng sugal, di ba? Pero ang problema, lalong-lalo na yung mga apps lang naman ng sugal. Kasi pagka pumunta ka kunyari sa Apple or pumunta ka sa Google, yung App Store, punta ka sa App Store, meron yun mga laro-laro lang, walang bayad. Okay? Yun, pinopromote nila yon through gaming. Gaming lang kasi yon under the big umbrella of gaming. Kaso, etong mga ibang tao kasi, dahil dun sa loophole na yon, nagpo-promote sila ng mga ganyan, di ba? Sino ba? Si Boy Tapang, naku. Yari na naman si Boy Tapang, si Cherry White. Hindi ko kilala kasi yung iba eh. Si Vic, hindi ko kilala yan. Si Norme, hindi ko kilala yan. Si Moto Dick, hindi ko kilala yan. Si TG, si 150 kilala ko to. Si Clarence, di ba? Si The Siblings, di ba? So, all of these people are accordingly makakasuhan ng CICC. So, ang directly kalaban nila yung gobyerno ni Marcos or gobyerno ng Pilipino. Now, ano po ba yung proseso nito? Now, they are not going to file a case na mahina. Kasi nga, ang
ang standards na ngayon is mas mataas na yung standards mo required para sumampa sa korte yung iyong kaso. Bukod sa prima facie evidence, they are also looking for reason hindi na kasi probable kasi it's actually reasonable certainty of conviction. So kapag umakyat yung kaso mo sa korte, ibig sabihin malakas talaga yung case mo. At least makakascore ka ng conviction. Hindi yung hindi ka sure. Kasi yun yung intindi ko ngayon sa justice system natin eh. Of course, yung rules of sa court guilty beyond reasonable doubt. Pero yung pagsampa sa korte, it's much higher now. 'Di ba? Kaya kung sinampahan ka nila ng kaso, ibig sabihin ano yan, mahigpit yung kaso na yan, 'di ba? When a prosecutor looks at it, titignan nila yari ito, 'di ba? So, good luck sa inyo kayong mga makakasuhan diyan. Kung ako sa inyo, magkaroon na lang kayo siguro ng kausapin niyo na lang muna. First and foremost, lawyer up. Hindi mura yung mga ganyan. I'm telling you guys, it's not cheap, okay? Baka ang mahirap pa niyan, naka-monitor kayo tapos nagpo-promote pa rin kayo. Ibig sabihin, pwede pa kayo ulit nila kayong kasuhan ulit per count na nagpo-promote kayo. Pwede yun eh. 'Di ba? Kasi hindi lang naman kunyari, kinasuhan kayo ngayon, ginawa niyo ulit. Pwede pa ulit kayong kasuhan. Gets nyo? Ongoing kasi yan hangga't ginagawa mo pa yung alleged na illegal activity. Gets? Halimbawa, ako, example kunyari ako, may kinasuhan ako ng libel sa isang video. Pwede ko ulit kasuhan yun ng isa pang libel sa pangalawang video, pangatlong video, pang-apat na video, pang 5 Facebook post. Pwedeng ganun eh. Pwedeng mong hati-hatiin yan. And kada hati mo, isang count yun. Pwedeng ganun yung gawin nila. Pwede rin dito, sa case na to. Kada isang link, pwede. 'Di ba? Point dito is, kung sinabihan na kayo na tumigil na kayo, tumigil na kayo. Ngayon, kung hindi nyo talaga matanggal yung sugal sa inyong katawan, maybe, baka pwede kayong lumipat doon sa legal. Kasi meron naman kasing legal. Gets? Nakakaano eh. Yan yung, katulad sila Chooks, tsaka sila Hypebeats, lumipat na sila doon sa legal. Kasi nga, hindi na nila maiwanan yung sugal. Kasi talagang, yung pera dyan talaga, cheat code talaga, men. Like, sobrang laki ng pera dyan. Kaso nga lang talaga, ang iisipin mo dyan, yung mahirap mag-content dyan. Sobrang hirap mag-content dyan. Kasi, minsan nabobore yung tao pagka naglalaro ka lang ng Slash. Except siguro kung ikaw si Doggy. Kasi si Doggy sobrang entertaining yan eh. Parang excuse yan pag nag-ano ng sugal eh. So, pero, at saka, ano din yan, malaki din yung pera talaga dyan, men. Like, sobra. Lalo na kapag yung ibang casino kasi diyan, ang ginagawa nila, yung kada talo mo, meron kang cut. Doon kunya natalo yung player na pinasok mo, may cut ka doon, di ba? Paldong-paldo ka talaga. Bukod pa yun doon sa kunyari nagpagpasok siya ng 1,000, yung ibang casino may cut ka na agad doon. Bukod pa yun sa talent fee mo. So sobrang talagang laki ng kita diyan. Yun nga lang talaga, ang pinaka makukonsensya ka dyan, yung social cost na tinatawag. Ibig sabihin, kung wala kang pakialam talaga sa mga viewers mo, bigyan mo na lang siguro ng parang ginagawa nila awit. Yun yung susunod nating topic eh. O paano, yun lang naman po yung sa akin for today, mga